Paano maging bida sa sariling buhay kung pa-extra-extra ka lang sa eksena? Paano nga ba gumulong, tumalon sa mga scene at sa buhay kahit sa take 2, win pa rin? Alamin natin ang sagot. Lights, camera, let's roll! Ako po si Win Gatchalian at welcome sa For the Win, ang panalong-panalong podcast sa mga lumalaban, bumabangon at syempre mga nagwawagi. Lahat tayo may stunt sa buhay. Yung masasakit, delikado, pero worth it. Minsan talaga, kailangan mong madapa para manalo. Tulad ng ating guest for today, ginawa niyang every fall a practice take for success. Sineryoso niya ang bawat pagkakataon. His story proves that every small role can lead to a big break. Mga ka-win-win, let's give a round of applause to a man who turned every stunt into a step-up. Tanjo Villoso. Tanjo, maraming salamat sa pagpunta mo dito. Hello po. At welcome sa For the Win. Kala ng mga kasama ko, mayroon tayong away. Nagtawag ako ng rest back, pero wala tayong away mga kasama. Ano tayo ngayon? For the Win. For the Win, yes. So, maraming salamat ulit at very inspiring yung story mo. Yes po, thank you po. Yung ibang mga tao, hinahanap nila yung spotlight, pero ikaw nadaplisan mo yung Yes po. yung ilaw, no? So, kwento mo nga sa amin kung paano ka naging accidental actor. Before po nakapasok sa ganitong trabaho, isa lang po ako dati na sa restaurant, waiter, food server. Marami pa akong napasukan trabaho like pagbebenta ng balot, ng pandesal, bote, so para kumita at may pangbaon. So, and then nangarap po ako, and then sa restaurant na po, that time, tatrabaho ako sa restaurant, and then may mga shooting. So, wala pa akong plano na pumasok sa ganito. And then, parang nakikita ko napapanood ko yung mga shooting na yan, parang mga action sila, mga pag-arte. So, nataon po na naghahanap sila ng bodyguard. So, that time is medyo malaki-laki rin po ako. So, parang bodyguard talaga. So, yun po. Di po ako nagdalawang isip na nung sinabihan na akong okay lang sa akin, kahit na hindi ko pa alam yung trabaho ng pag-aarte or something, kasi hindi ko pa po talaga asin. So, pumayag po ako. And then, that time na natuwa pa ako kasi after nung pinalabas na yung eksena ko, kahit na pa-extra lang, natuwa po ako dahil nakita nila ako sa TV. So, sabi ko, parang doon pa lang, parang sikat kasi pinag-uusapan ka ng ibang tao. So, doon pa ako nagkaroon ng nainganyo na parang gusto ko tong trabaho to. Ikaw ba, nasa listahan ba yan ng mga pangarap mo? Actually, that time po hindi pa po. So, ang talagang ano ko is food, mga pag-abroad. Nag-try po ako sa abroad. So, although okay naman lahat. So, that time na paalis na, so parang na-hold. Bakit? Sabi ko, parang nangarap ako ng malaki. So, hindi pa rin pala sapat yung pangarap kong yun. Kasi ang pangarap mo mag-abroad po. Mag-abroad. Kasi gusto ko talaga itagoy yung family ko. Kasi sa hirap ng buhay that time is, gusto ko makatulong sa magulang ko. Pinangarap ko yung mag-abroad. So, okay na lahat. Tapos biglang na-hold. So, hindi ko alam kung bakit. And then, hindi natuloy. So, nawala na ako pag-asa. And then, go na naman sa, tinuloy ko ulit yung gano'n pag-aarte, sabi ko. Sige. Hanggang sa gano'n nga po na nagustuhan ko na siya. Yun na yung sabi ko, gusto ko one day, isipin ko kasi napapanood ko yung isang idol ko, si Dwayne Johnson, The Rock. So, international. Kaya pala ginaya mo yung gupit niya o yung pagkakalbo niya. That time sabi ko, lahat po ng niya ginagaya ko. So, sabi ko, balang araw siguro, sabi ko, hindi man madali. Pero susubukan ko. In God's will naman siguro, pagkakalob na yung mga pangarap na yan. Pero dati ka pang nag-bodybuilding, paano lumaki yung katawan mo? Obviously, ano yan, di ba? Nag-ensayo ka. Nag-ensayo po talaga. Nung nagkaroon po ng ganyan, kasi kailangan talaga malalaki. So, doon po ako
nagpursige na ipuhunan ko yung body ko po. Ito lang talaga yung puhunan ko, maging health. Kasi pag hindi tayo fit, paano tayo makakapagtrabaho? So, lahat dyan is gawin natin motivational na maging stay fit para makapagtrabaho tayo para sa pamilya. So, yun po yung ano ko. So, health. Pero nung bata ka, ganyan ka na ba? Hindi pa po, medyo... Kailan ka nag-umpisa mag-ensayo? After ko po nung graduate ng high school po. Doon ka na doon po ako nag-gym sa yung gym ng kumpare ko. Actually, medyo late na yun pag after graduate na high school. So, nag-gym pa ako doon sa kumpare ko. Doon po. Hanggang sa naging hobby ko na po siya. Ginawa ko ng puhunan. Kasi talaga puhunan ko is yung maging fit. So, malaki. Sabi ko, ayun na po. Hanggang sa nagkaroon ako ng sariling gym po. May sarili kang personal gym? Yes po, personal. So, inuntuin-tuin ko yun na pag kumikita ako sa taping, bilyar. Parang investment na yun kasi nga kasama sa trabaho no? Yes po. Kwento mo nga sa amin yung first eksena mo nung pumasok ka na sa showbiz. Parang naging normal lang po kasi bodyguard po yung role ko. So, kailangan ko i-safe kung paano ko siya i-safe. Makapunta sa sasakyan niya, pagdadrive. Yun po yung naging tatak na role ko sa bago ako nag-start. Nung sabi nilang good take, parang hindi pa rin po ako makapaniwala na okay na ba yun? Parang kulang pa, parang ganun po. So pag okay na sa director, so sa akin hindi ko pa inisip na okay na kasi parang syempre mas more pa ang ibibigay ko. Kailangan ko ibigay na mas more pa. And how do you practice itong pag-aarte? Lang po, nanonood lang po ako sa mga show, mga action, mga ganyan. Pinapanood ko lang po. So, kumukuha lang po ako ng idea. Saka normal na dating na rin sa akin. Kailangan talagang astig paninindigan ko na po yun Pero may time na ganito ako nakikita pero malambot lang din puso ko. So, wag na natin medyo kasi talaga luha ko nandito lang Konting pitik lang yan, babagsak na yan. Sa akin kasi tingin ko ang pag-aarte hindi para sa lahat. Yan? Yes, talent opo. God's gift yan Kaya kung meron ka. Kung wala ka, siyempre ibang gift mo naman. Opo. So tingin mo ito ay binigay sa iyo ng Panginoon itong talent na ito? Tingin ko nga po, ito na po. So, nag-i-start na po. So, dami ko na pong pinasukan trabaho hanggang sa mag-ibang bansa, wala pa rin. Hindi niya ipinagkalob. So, mas natutupad yung kagustuhan ni God kaysa yung kagustuhan natin. Na-realize ko na, siguro nga ito na, this is the time na ito talaga ako. At binigyan niya ako ng isang taong mag-guide sa akin kasi hindi ko to makukuha, hindi ko to makakamit na binigyan niya ako ng guide. Si Number B. Tsaka, yung pagpasok mo dito sa showbiz is accidental no? Nakita mo lang, may set. Biglang napasok ka and then na-realize mo, gusto mo na ito, no? Pero pag nakinitignan ka ng tao, kanina nung nakita kita, matatakot ka na. Pero ngayon nakita ko na medyo soft ka inside. Sa tingin lang po. Pero pagdating sa mga bagay na andyan lang po. Kumbaga sa anyo mo, mukha kang sanggano na mukha kang matapang pero sa loob mabait tsaka compassionate. Oo. Mas maganda 'yun kaysa yung labas matino pero sa loob hindi pala matino. Marami nang ganun sa flood control. Mukhang matino pero corrupt pala. How about your family? Sumang-ayon ba sila nung una? Wala naman po ang kanilang naging unang pag-iisip nung sabi mo papasok na ako ng showbiz? Supportive naman po sila. So wala naman po silang nasabi. So lalo na yung magulang ko. Basta gawin ko lang kung ano daw yung nararapat at makapagpapasaya sa akin at makakabuti sa akin. Go lang po. Ganun lang po sila ka-support. Ito ba ay kasi iba naman sa gusto, iba yung for example, yung pangangailangan na pinansyal. Yes po. So far ba ito ba ay nakakatulong sa iyo at sa pamilya mo itong career na ito? Yes po. Actually po talagang sobrang laking tulong din po. Kasi nagtatrabaho ako, nakakatulong ako sa kanila. And then,
nakakasama ko pa sila. So yun po yung malaki advantage na gaya ng sabi ko nga dati na nangarap ako mag-ibang bansa pero hindi niya pinagkaloob. So ito yung mas binigay niya na nagtatrabaho ako, nakakatulong ako sa nila. For the meantime, nakakasama ko sila, nakakasalambuha ko sila anytime. So may control ka sa oras mo, no? Yun ang maganda naman. Yun po maganda kasi pag nangarap ako na mag-ibang bansa, 3 years, 5 years, andun ako, phone call. Hindi mo sila mahag or something. Dito, ito yung binigay niya sa akin. Binigay ni God sa akin na dito ka lang. Magtrabaho ka rito, bigay mo ang gusto mo, hingin nila, bibigay mo. For the meantime, kasama mo sila, mahawakan mo sila, mayayakap mo sila. Yun po yung napaka-importante na kaya pala. There's a plan, there's a reason, kaya ayun po yung nangyari. Yung nag-umpisa ka bilang stuntman, Yes po. sabi mo nga kanina bilang bodyguard. Opo. Pag alam mo, ang stuntman, yan ang sumasalo ng pagbagsak ng Yes po, totoong sobra. artista, di ba? O Opo, yung mga opo. artista. Papaganda ng sa mga buhay, film. pag bumagsak ka, ano naman ang ginagawa mo para makabangon? Kailangan mong bumangon. Trabaho ka. So, kasi gusto mo yan eh. Gusto mo yan eh. So, kailangan mong gawin na maayos para sa family. Ano naman yung real life stunt? Yung bumagsak ka, Yes tapos po. nakatayo ka, na hindi mo makakalimutan. Marami po akong karanasan sa ganyan po na one day na gusto ko na sumuko. Pero inisip ko, kaya nasabi ng magulang ko, na bilin nila na hanggat kaya mong gawin mo. Ang di ko makalimutan is sabi niya, nakita ko lang kayo masaya, maganda yung buhay niyo. Okay na ako. So yan, naging motivation ko sa kanya na hindi ako susuko. Ang hirap lalo sa ating bansa na kailangan mo talagang magtrabaho, magsumikap para sa family mo. Yung susuko ko na lang na hindi ko na kaya. Pero Ito yung bang araw-araw na mga challenges? Challenges po na kailangan mo itagol yung pamilya mo, anak mo na lumalaki na bata pa lang. So, kailangan mong bantayan yun hanggang sa paglaki niya. Yung gastusin sa So, napakahirap po, no? Kailangan mo lumaban. Yun ang pinaka-challenges ko na hindi ako pwedeng sumuko. Pwedeng magpahinga, sabi nga, pero bawal sumuko. Pero bawal sumuko. Oo. Ayun po yung... Pero itong pagpupursige mo ngayon ay nakikita na ng tao. Nabalitaan ko na parte ka ng isang Korean teleserye. And bihira yan para sa mga Pinoy. In fact, typically Koreans ang pumupunta dito, iniidolo natin. Ngayon, baliktad na. Kayo na pumupunta doon sa mga teleserye nila. Paano mo nakita yung opportunity na yon at paano ka nakapasok doon sa series na Mercy of None? May nag-refer lang po sa akin dito na may naghahanap po doon sa agency nila doon. Nirefer lang po ako nung fight director dito. And then kinausap ko si Ma'am Ruby. Siya na po yung nakipag-usap para kung paano ako, kung pwede ba ako doon. And then may pinagawa po silang po sa akin, parang eksena. Na English po. So, mahirap din. So, mahaba-haba rin. Sabi ko, English to. Anong role mo naman doon? Kakayanin ko ba ito? Sabi ko, kailangan mo muna itong mag-isang beer para medyo, pag nakakainom ng beer, English na yun. Sabi ko, doon tumatak yung ko. Sabi ko, that time is, nangarap ako mag-ibang bansa. So, sabi ko, international to, ibang bansa to, Korea. Sabi ko, doon ako focus ako, basa ko, then sinend ko po na hindi pa po perfect yung ginawa ko. Tapos parang ginawa ko na lang, angasan ko na lang yun Kasi parang eksena kasi parang leader ng gangster Gangster leader. So kinuha ko na lang po sa reaction. Tapos yung English ko, full English mo lang. Sabi ko, pagkabigkas ko naman. So sabi ko, go, kaya ko to. Sinend ko po, pinakita ko. Pero wala pa akong isip na, sabi ko, okay lang yan. Basta nagsushoot. Mga ilang days, hindi ko pa sinabi sa manager ko kay Ma'am Ruby na gano'n. Sabi ko, parang may sa akin na magsushoot sa Korea. Sabi ito, sinend ko. Sabi daw ng director,
nagustuhan nila. Yung character na looks is nasa akin. Nagustuhan ng director. So, sabi nung agent na kumuha sa akin, may passport ka ba? Sabi ko, meron po. Kakarenew ko lang po yun. Ano pa? Sabi, ganito. Ayusin na natin kasi kailangan. Gusto ka na nila paliparin sa gantong araw. So, hindi pa rin pa ako makapaniwala. Sinabi ko na kay Ma'am Ortiz. That time, yung kausap kong ganito na rehearsal namin, hindi ko alam, yung pala yung pinaka-famous actor Korean na nag-usap kami. Tapos sabi sa akin nung taga-translate ko, kilala mo ba yung kausap sa sino? Yan yung bida. Si So Ji-sob. Sikat siya doon. Hindi ko pa alam. Sabi, yan ang pinakasikat dito sa ganito, sabi niya. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sabi ko, napakabait na, napakasimpleng tao, na pag-rehearsal po namin, konting lang niya ako. Sinabihan nga ako nung taga-translate ko, wag mong sasaktan, wag mong sa fight sinyo, please lang. Sabi ko, doon pa lang, wala na, kinabahan na ako. Sabi ko, paano pag nagkamali ako, sabi ko, Lord, sabi ko na ikaw nang bahala. So napaka-smooth ng mga galawan namin, very careful. Na, talagang, that time na nag-eksena na, fight scene na namin na rehearsal po, parang takot na tuloy ako na baka mamaya magkamali ako. Siyempre, yung fight scene namin, hindi basta-basta eh. As in, talagang intense nung fight scene namin. Saka, ang daming pumuri na Pilipino na ako lang po yung ka-eksena niya. Napakaswerte ko daw. Kasi ang dami nangarap na So Ji-sob. Mga ka-win-win, huwag kayong aalis. Pagbalik natin, mas matinding eksena pa ang kikwento ni Tanjo. Stick around, we'll be back. First day on the job, anong next move mo? Ang first tip ko, dahil isa sa mga prinsipyo ko ay professionalism, dapat maging professional tayo. Dapat on time tayong pumasok. Huwag rin tayong aalis ng mas maaga pa sa superior natin. Importante to dahil first na araw mo ito, dapat pakita natin na dedicated tayo. Pangalawa, yung proper attire at grooming. Importante rin to kung papasok ka sa isang formal organization kagaya namin sa Senate, naka-business attire tayo. At maayos, proper grooming. At pangatlo, maliit na bagay pero minsan lahat ako nakikita ko ito dahil ginagawa ko yung mga makakatulong sa trabaho natin like notebooks or meron kang pad or meron kang laptop at dapat ready tayo kumuha ng details. Fourth tip ko, ito importante rin to if you will be working with a team or with a group. Importante yung teamwork, yung professionalism. Yan dalawa. Importante kasi na maganda yung pakisama mo sa mga workmates mo at keep it professional. Trabaho lang naman to, yung mga personal nyo, iwan nyo sa bahay, inside the office. Dapat professional tayo at maganda yung relationship natin sa ating mga ka-teammates. At fifth, maganda rin relationship natin sa superior natin. Importante, proactive rin tayo. I-plan natin kung ano pa yung mga deadlines o ano yung mga dapat gawin. So, yan yung 5 tips ko. Ready ka na ba? At good luck! Welcome back sa For the Win. Tuloy natin ang kwentuhan with Tanjo Villoso. Kung may take 2 ka sa buhay, pwede mong ulitin, yung mga regrets mo, ano yung mga take 2 mo sa buhay? Bigyan pa ako ng chance na makasama yung nanay at tatay ko para kahit konting lang, para maipakita ko sa kanila, makita nila yung ginagawa ko, may paliwanag ko sa kanila kung gaano ko kagusto, kamahal yung trabaho ko. Sa mga tumutulong sa akin na ma-explain ko sa kanila at magpasalamat sa kanila. Masabi ko lahat yung achievement ko sa kanila na hindi ko nasabi nung nabubuhay pa sila. Actually po, itong Mercy Fornan ko, buhay pa po siya nung pabalik-balik ako ng Korea para mag-shoot. Sabi ko, tay, ito na yung pangarap ko na dati nangarap akong mag-ibang bansa pero hindi niya pinagkaloob, bakit kaya? So bakit ngayon hindi ko naman iniisip na pupunta ako ng kasi wala na sa isip ko na mag-abroad. Pero ngayon binigay niya. At ngayon, nalaman ko na wala na siya. Yes po. Kung nandito pa siya ngayon, anong tingin mo sasabihin niya sa'yo? You did it. Tapos siguro yakap lang. Yun lang. Ano naman sasabihin mo sa kanya? Hindi mo ako binigo. Sabi, hindi ako nabigo from the start na nakikipag-struggle ako sa Sabi, kaya mo yan. Hanggang sa, sabi ko sa'yo, kaya mo yan. Hindi Ikaw naman. Bibigay sa'yo kung hindi mo makakaya. So, ako naman sasabihin ko. Ano naman sasabihin mo sa kanya? Ano mensahe mo naman sa kanya? Sabi ko, Papa... Pag nandito pa siya, kasama natin. Sabi ko, tay, salamat. Salamat sa mga
payo mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi lahat ng mga pangaral mo sa akin. Kaya pala, sobrang higpit nyo sa akin dahil para sa akin din yung mga payo niya. Maraming salamat. Hindi mo ako pinabayaan. Kahit yung nanay ko, sobrang higpit. Ngayon ko lang, kung bakit ngayon lang na-realize na lahat ng ano nila sa akin is para sa akin at sa family ko. Dahil siguro, ayaw nila maranasan ko ano yung naranasan nila nung dati. So, ganun, mas gusto nila na maayos yung buhay ko. So, ako naman, kung anong ginawa nila sa akin, ganun din gagawin ko sa anak ko. So, kailangan maging maayos din. Nung nasabi mo, mahigpit sila. So Hindi lang disciplinarian. Oo, yan, po. yan talaga ang susi Hindi ng... pala para sa ibang tao, hindi ko para sa sarili ko. Kasi once na sinuway ko yung gusto nila, hindi ko alam kung makakarating ako dito or something. Ito pa lang po sa pagtungtong dito is sobrang blessing na po sa akin na makaharap ko po kayo dito, Senator, na... Ano ba sila, Danjo? Disciplinarian ng bata Yes kayo? po. Sobrang, hindi naman po sa higpit. Kumbaga, talagang alam nila kung paano palakihin. Actually, pag bata tayo, hindi natin nakikita na importante yun eh. Yes po. Pero pagdating sa dulo, tsaka mo marirealize na doon na tama pala ito. Yung from the top, doon, babalikan mo yung So, marirealize mo lahat ng po. Kasi ang disiplina, yan talaga ang magtutulak sa'yo, magbibigay sa'yo ng pagpupursige. Pag walang disiplina, wala po. Talaga, surrender ka kaagad. Yes po. Kaya yun yung maganda naman na ibigay sa iyo ng mga magulang mo. Sabi nga nila, never give up. Dream big, work hard. Yan ang mangarap ka na mas, huwag kang mangarap na maliit, mangarap ka na mas malaki pa. Kailangan mo rin pagtrabahuan. Meron ka bang mga stories na naging sablay? Pumalpak ka pero naging silbing aral rin to sa'yo para maging successful? Meron ka bang mga ganyan na stories? Marami pong... Ano ba yung pinakasablay? Naging, sabi mo, palpak to, pero... Opo, marami pong nung that time na nagtatrabaho ako sa resort, is mga daming kapalpakan na halos kung ano na lang sinasabi sa'yo ng customer mo na hindi mo matanggap, na hindi nga masabi ng peres mo sa'yo dati yun. Pero sa customer mo is talagang nasabi nila lalo sa pagkain na gano'n. So wala akong, talagang tinanggap ko po lahat yun. Kasi siyempre trabaho ko po yun eh. So hindi ako kailangan na lumaban or something magsabi na Kasi para sa akin din po yun eh. Para maitama ko yung pagkakamali ko, yung maling nagawa ko, maling So para sa akin din po. So next time, alam mo na yung mga dapat na gawin. So good thing din na gano'n, na may naranasan akong mga failure na Na nagamit mo sa iyong success naman. Magagamit po. Kasi pag hindi mo naranasan yun, wala. Laging ikaw na lang yung bida, ayaw mo magkamali, gusto ko ganun. So, pangit naman yung ganun. Sa mga taong katulad mo Yes. na nag-umpisa sa simpleng trabaho, Opo. at hanggang ngayon, nasa ganun pa rin, nasa simpleng trabaho, pero may mga pangarap. Ano mapapayo mo sa kanila? Ayun po, sa mga nangangarap dyan, lalo sa mga kabataan na may mga pangarap, huwag lang kayong titigil na mangarap. Huwag kayong mangarap na maliit lang. Lakihan nyo na yung pangarap nyo kasi hindi naman binabayaran yung pangarap na yan. Libre lang para sa atin yan. So, mangarap kayo na malaki at syempre, ingatan nyo yung sarili nyo. Yan ang pinakapuhunan nyo. Katawan, sarili. Health. Ayan ang health, ang pinaka-importante niyan. Sabihin na natin, matalino kayo, magaling kayo. Kung hindi naman kayo health, sa health nyo is wala. So, yan ang ingatan natin. Number one is disiplina, health, at pagdarasal. Kasi yan ang puhunan natin. Yan, magpursige lang kayo, huwag kayong madadapaman kayo, babangon din kayo. Huwag nyo hayaan nadapa kayo na
hanggang doon na lang kayo. So, kailangan yung bumangon. Actually, Tanjo, ikaw yata yung second na stuntman na nakilala ko. Yung unang-una si Senator Lito Lapid. Ako pala yung sumunod sa'yo, yung sana pangalawa. makuha ko rin yung galing nyo sa pag-action. Ayun, ang original, Leon Guerrero yun. Opo. Oo, nahati nga yung bala pag bumabaril yun. Yan, si Diba? Senator. Oo. Last question ko, Tanjo. Nakita natin na inabot mo yung success, Yes po. nanalo ka sa buhay. Anong ibig sabihin sa'yo ng salitang panalo? Ayun po, ang salitang panalo kasi is makikita mo sa... Wait lang po, Senator, gano'n lang ako ng coffee. Ganda ng mug mo, ha? Opo, ito pa lang, for the win nga, sabi nga, for the win. Win na ako, panalo na ako dahil nakaharap ko po kayo makipag-talk ng long talk po sa isang Senator Sherwin. Napaka-appreciate po. Nung nakita kita kanina, kala ko may away kami dito. Pero, pero maraming salamat, Tanjo. Thank you. Opo, sa coffee, sarap. Sarap. Ayan po. Thank you, thank you. Salamat po na marami, Senator. Ganda itong mug namin. Thank you, Tanjo. Thank you, po. maraming Salamat salamat. po. Thank you. Thank Very you po. inspiring yung Opo. story mo at sa mga nanonood ngayon, I'm sure maraming may inspire at marami ring napulot sila dito sa conversation natin. Yes po, ayan po. Ayan po, ano lang po, keep dreaming. Don't give up. In God's perfect time, makukuha nyo rin yung gusto nyo. Tiwala lang at magdasal. Thank you, thank you. Sa bawat eksena ng buhay, may mga bagsak, may mga sablay, pero gaya ni Tanjo Villoso, it's how you rise after every fall. That makes your story worth watching. Kung may eksenang gusto mong ulitin, gamitin mo yung aral at galingan sa next scene. Yan ang tunay na for the win. Ako po si Win Gatchalian at sa bawat pagsubok sa buhay, lagi niyo pong tandaan, manali ka, laban lang for the win.